Praise the Lord. So, ihanda na po natin yung ating mga sarili para po sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Bago lahat, welcome kay Brother Junjun, fresh from the Philippines, no? Alam ko, sabik na siya talaga magpuri, magpasalamat sa Diyos, no? Napakabuti ng Diyos kasi andito tayo sa pangalawang sulat sa Revelation na hindi ko alam bakit ito naging topic natin. But kasi si Brother Junjun lahat ang may kagawin niyan. Mga series siya. Pero maganda rin kasi talaga pala pag series. Kumbaga doon ka lang talaga magpo-focus. No? So napakabuti ng Lord na andito tayong lahat bagamat medyo malamig na nag-uumpisa ng lumamig. No? So bago lahat, no, itong pag-aaral natin, ano siya? Maiksi lang, 4 na verses lang. 4 verses lang siya. Pero, ahabaan ko na lang sa sa introduction, sa mga background. No? So before that, mananalangin tayo saglit. No? Father God, our sovereign God, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong kapangyarihan from everlasting to everlasting, you are God. Salamat sa kabanalan mo, O Diyos, na pinakita mo sa aming mga makasalanan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, dahil binigyan mo kami ng grace, pag-ibig, ng ipagkaloob mo sa amin ng iyong anak bilang kabayaran, O Diyos, sa aming mga kasalanan, upang kami, Lord, maging right with you again. We have this peace with you, Panginoon, dahil si ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo. Ama, salamat po dahil nakikita po namin ang iyong kabutihan sa aming buhay, bagamat andito ang struggle, Lord, dito sa mundong ito. But pinangakuan mo kami, no, Lord, that you have overcome the world. In this world, we will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sinabi mo yung Panginoon, salamat sa assurance, Panginoon, na andyan ka, Panginoon, hindi ka nang iwan, hindi ka nagpabaya sa amin. Masalamat, nandito kami, nakatipon-tipon, Lord, sa isang dahilan lang, Panginoon. Kagaya ng inawit namin kanina, no, we are here, Lord, to worship you. Ginawa mo kami, Panginoon, para i-share mo ang pag-ibig mo sa amin. That in return, Lord, magpupuri kami sa iyo, sa iyong kadakilaan. From everlasting to everlasting, you are worthy to be praised, O sovereign God. Salamat sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Ikaw pong manguna, ikaw pong humawak na aming puso, na aming isipan, Lord. I-focus mo kami, Lord, sa iyong salita. Tulungan mo kami, lahat po kami dito, Lord. Wala pong exempted, Lord, kundi lahat kami magpapasakop sa iyong salita na binigay sa amin. Maraming po salamat. Pinupuri ka po namin as you claim the victory na yung gagawin sa oras na ito. To you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. So, maiksi lang verse natin kaya sinabi. Emotional lang ako kasi habang pine-prepare ko ito, nung Webes, kasi inaano ko sufferings, no? May tumawag sa akin sa Pilipinas. Alam ko pag ganun alanganing oras, may problema yun. Iisip ko may problema. May nag-text sa akin, no? Nung kapatid ko is Christian na siya, no? Naging na siya nung nasa Pilipinas pa ako. Naidala namin na siya sa church, no? So alam natin na dito sa mundo walang exempted, no? Sa mga sufferings, no? Lahat tayo dadaan dyan, believer or non-believer. Itong kapatid ko, Christian na siya. Pero dumadaan siya sa matinding pagsubok sa pinansyal problema, hanggang sa nag-text sa akin ng kapatid ko, salamat sa Diyos kasi hindi natuloy ng plano niya. Magbibigti sana. So sabi ko, Lord, hindi ako mapakali. Tumawag ako. Panggabi ako noon, sabi ko, kamusta na siya? Kasi ang nakapansin lang ng anak niya gumawa na ng alambre. Sabi ko, Lord, pagsubok ito nga ang inaaral ko about sa sufferings na kung saan
andyan siya ang sufferings. No? Kaya nga ang pangako ng Diyos, pinangakuan na tayo na hindi tayo exempted yan. Pero dapat humawak tayo doon sa pangako niya na I have overcome the world. Kaya nga, mga kapatid, ang pinag-aaral natin about sa Revelation na kung saan ang labanan dito is faith. Pananampalataya sa ating Panginoon. Given na meron na tayong knowledge sa salita ng Diyos. Given na. So ang ginawa ko, hinintay ko, sabi ko, tawagan ako, paggising na siya, hindi ako natulog hanggang alas 12, tumawag, kinausap ko siya. Nakita ko talaga nung frustration, iyak siya na iyak. Sabi ko, ano ba ang problema? Sabi niya, Kuya, lahat namang ginawa ko na. Sabi niya ganun, lahat ginawa ko na. Tapos iyak na siya na iyak. So, kinumport ko siya, salita ng Diyos, sabi ko, expected yan sa ating mga believer. Tandaan natin, mula nung naging Kristiyano tayo, doon nga lalong tumindi ang labanan. Nung naging Kristiyano tayo, doon nagkaroon ng laban kasi dinivorce natin ng mundo. Naging kaisa na tayo ni Kristo. Nung dinivorce natin ng mundo, automatic yan, blacklisted ka na sa mundo, atakihin ka na. So siya, nakita ko nung paghihirap niya, talaga nagtatrabaho, 3 trabaho niya. Suportahan lang. Nauso sa atin ng mga Grab, di ba? Nung Grab, sa mga sasakyan, magdi-deliver. Pagkalabas sa trabaho, uwi yan, alas 2 na madaling araw. So nakita ko yon nung struggle niya. Pero sabi niya, Kuya, wala pa rin nangyayari. Hanggang sa hindi nakapag-aral ng panganay niya. So alam ko, dinidibdib niya yon. Andito ako, tinulungan ko na siya nung nakaraan. Pero ang talagang nag-ano sa akin, nung sufferings, na kung saan realidad to mga kapatid, realidad itong sufferings, at ito nga ang pag-aaralan natin ngayon, kung paano natin i-handle itong sufferings in the light of the promises of God na binigay niya sa atin. No? Kapit tayo mga kapatid. Kaya nga sabi ko, Lord, sufferings no, pag ituturo pinapag-aaralan namin, I know, Panginoon, nasa samahan mo kami. No? So, okay lang tayo, konti lang tayo, pero ang mahalaga is tututok tayo sa salita ng Diyos, di ba mga kapatid? So, ang Smyrna, bago doon, no, kasi since persecution, no, pag-aaralan natin, no, ang realidad ng buhay, lahat ng tao, believers, unbelievers, ngayon sinabi ko kanina, wala tayong ninais sa buhay natin na magkaroon ng prolonged life, no? Nung preserved ang buhay natin, no? Andyan nung safety, andoon nung protection. Normal yun Normal yun. Kasi ito nga, although against tayo sa mga prosperity gospel, pero sa Bible, gusto rin ng Diyos tayong pagpalain. Gusto rin yun. Sinabi nga ito ni John, sa 3 John, basahin ko sa 3 John 1:2, Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health, as it goes well with your soul. Gusto rin ng Panginoon sa atin na maging maayos. No? Ito nga, pagka tayo nga nagkakasakit, diba, aayusin natin hanggat maaari, gumaling tayo agad. Mawala sa atin ang pangarap natin is magkaroon ng mahabang buhay habang tayo naandito, nang sa ganon, may chance pa tayong magpuri sa Diyos na mahaba, di ba? Pero alam natin, kaya natin ito preserve ang buhay natin nung safety, nung convenience, nung healthy life, kasi alam natin, isa lang ang buhay natin. After that, sabi ng Hebrews 9:27, after that, judgment. It is appointed unto man to die once, and after this, judgment. So habang naandito tayo, gawin natin ang lahat ng magagawa natin. Kanina inaawit, kanina I was made to worship you. No? Kinakanta namin mga early 90s. Ayan na isa sa mga oldies na worship songs na pinangahawakan ko. No? Hindi masamang emotion. Kasi tao tayo. Ang kagandahan lang, emotions na yan, inayos sa salita ng Diyos. So, since pag-uusapan natin ang persecutions, no, magbibigay ako ng 2 example lang na makikita natin nung insight. Nung insight sa kasi pag pinag-usapan ng martyrdom, persecution, unang papasok sa atin si Polycarp. Alam niyo si Polycarp, I'm sure alam niyo na kasi nababasa niyo mga kanyang famous quotes. No? Si Polycarp, bishop siya ng Smyrna.
itong church na to. Apostle siya, disciple siya ni none other than John the Beloved. So inabot pa niya si John, the last living apostles nung panahon na yon, during the first century. So kapag sinabi persecution, kasi pag sinabi persecution, it comes in many ways, no? Merong light persecutions, merong severe, at itong pag-aaral natin, lahat ng klase ng persecutions na danas ng mga taong ito, no? So ito pag-aaral natin, no, sa naging part ng history, merong mga totoong believers na nung salitang safety, convenience, wala na sa vocabulary na yun. Pati nga nung pagkahaba ng buhay, hindi na nila yun inalintana. Kasi naandun sila sa panahon na kung saan napakatindi ng persecution sa mga believers. So mapalad tayo, dito tayo, wala. No? So sila, time na yon, na kaya ang dapat natin malaman sa pag-aaral natin, bakit sila pinapersecute, sino nagpe-persecute, at ano ang mangyayari after the persecution. No? Dapat hawakan natin yon. No? To si Polycarp, paiksin ko ng storya, no? Sige, okay lang, pabayan ko kasi 4 na verses lang naman. No? Si Polycarp, ano siya? Itong example ko na to, napaka-striking contrast ng dalawa. Sinadya ko ito kasi para makita natin nung pinaka-insight. No? Si Polycarp, well-equipped theologians. No? Imaginein mo, inabot niya si John. So, ibig sabihin, hawak niya ng orthodox preaching ng mga apostles, nung original na salita ng Diyos na hawak ng mga apostles. So, well-equipped siya. In fact, siya nga ang pastor, bishop ng Smyrna. So si Polycarp, dahil sa katindihan ng persecutions niyon, hindi siya nag-bow down sa pressure ng Rome or ng mga Jews. Kasi sinabi ko sa iyo, usong-uso ng emperor worship cult. Emperor worship na kung saan, alam natin ng mga Romans, di ba? Polytheistic yan, marami silang Diyos. At tingin nila sa sarili nila, Diyos din. Kaya they demanded allegiance and worship dun sa mga tao. Bakit isip nila Diyos? Kasi they govern people eh. Alam nila na may knowledge sila, so they equal themselves as God. No? Kaya yun, kasagsagan yun ng cult na emperor worship nung panahon yun during the 1st century, 2nd century, hanggang 3rd century, naputol lang literal ang persecution sa mga Kristiyano nang si Emperor Constantine naging Christian. No, doon lang naputol. Kumbaga nabaliktad nung sitwasyon. Nung Kristiyano naman ngayon, nung ginawa ng Roman ang religion, a state religion ng Rome, no? Kaya lang titingnan mo mga kapatid, spiritually hindi ito nakatulong sa mga believers, sa totoong believers. Alam niyo kung bakit? Naging lackluster. Walang pressure eh. Walang persecution. Sabi nga ng mga theologians, ang suffering, it has a more more beneficial sa isang Kristiyano kaysa sa blessing. Nakita natin yan sa history. At nakita rin natin yan sa panahon ngayon. Sabi nga ng isang pastor, no, sabi nga ganun, dito sa West, no, walang persecution, pero nagiging mega churches sila. And that is an anomaly, sabi nila. Kapag ang church sobrang dami dahil walang persecution, asahan mo, anomaly na yan, hindi yan naka-inline sa Scripture. Pero hindi nangangahulugan na lahat ng mega churches is hindi inline sa Scripture. Pati nung konti lang na tao, hindi rin nangangahulugan na sumasama ang Diyos doon. Nung kagaya ng last meeting natin, no, nung Jesus Christ walks through the 7 lampstands, ibig sabihin, Christ, sumasama siya sa bawat isa sa atin, sa loob ng church. So ibig sabihin, alam niya, na obserbahan niya lahat ng ginagawa natin, no? So, itong panghawakan natin, no? So, si Polycarp, balik ulit kay Polycarp, no? Si Polycarp, nung kasagsagan ng persecution, pinadakip siya ng Roman proconsul, no? So, nagpadala ng sundalo, natuntun siya kasi nagtago rin naman siya to protect his sheep, no, ng mga mga hawak niya sa church, no. Nahuli siya nung natuntun ng bahay niya, tinanggap niya na maayos ng mga sundalo. So pinaganda niya ng pagkain at humingi siya ng oras para manalangin. So naandun na ng mga sundalo. Siyempre tao pa rin ito, 'di ba? Nagulat sila, ito palang huliin nila yung matanda na. No? So narinig nila ng mga sundalo na nanalangin si Polycarp.
So sabi nila, bakit natin i-distinguish ang buhay nito? Distinguish yan. No? Extinguish, no? Nung buhay na to, mukhang mabait naman. Saka matanda na. So after a couple of hours, prepare ni Polycarp ng sarili niya sa panalangin kasi alam niya kung ano na ang mangyari sa kanya. So wala magawa sundalo kundi dalhin siya. Dinala siya ngayon doon sa stadium. Alam natin itong stadium, diba, sa Rome? Lahat ng provinces na Rome. And dito ng stadium, dito ng spectacle na pinapalabas, dito pinapatay ang mga beast, dito pinapatay ng mga criminals, gladiators, and especially mga Kristiyano, sinama sila doon sa arena na yon, dito sila papatayin. Dito may sinunog, dito may pinakain. Etong pag-aaralan natin ito, history ito, hindi ito kwento lang ng sinong tao. It was recorded in the history doon pa sa mga unang historian, passes down from generation to generation para i-preserve ito at bless ng Lord itong mga article na ito para makatulong sa atin pampalakas sa ating mga pananampalataya. So si Polycarp dinala na doon sa arena. So andoon nung proconsul, kinakausap siya. Kumbaga, papapraise ko, matanda ka na pala eh. Sabi niya gano'n, matanda ka na pala. So kailangan hindi mo na to danasin pa. I-curse mo ang iyong pananampalataya and worship Caesar. Yun lang. Pero ito ang sinabi in response ni Polycarp. Ito nung famous response niya. Alam ko na nababasa nito, no? Ito ang sinabi niya, 86 years I have served him and he did not know, and he has done me no wrong. Sabi ni Polycarp, how then I blaspheme my King and Savior? Matanda na si Polycarp. Nung sa edad na yon, nung panahon na yon, early Christian, first century, swerte mo kapag umabot ka ng ganun kasi tinutumba. Lahat ng mga Kristiyano, isang pamilya, dadalhin sa arena, pakakawalan ng mga leon. Imagine mo ang brutality ng mga hidden na naandun. They are bloodthirsty people, clamoring for more blood sa mga Christians. Imaginein mo yon. So hindi siya na-persuade ng proconsul. Hindi mo i-deny, hindi ka natatakot sa mga the beast, o sige, idadala nung apoy, nung panggatong. By the way, itong mga Jews, nung panahon, marami na sila noon sa Smyrna. Kalat na nung mga lahi nila. Marami itong mga Jews eh. So alam natin nung anger ng Jews, no, sa mga Christians, nakita natin sa Book of Acts. So sila mismo ang nangalap ng mga kahoy na gagamitin sa pagpatay kay Polycarp. Ginawa pa nila yun during the Sabbath. No? Imagine the hypocrisy of these Pharisees. No? So dinala na yon. Ready na siya para ilagay dito para sunugin. No? I-deny mo, for the last time, i-deny mo ang iyong faith kay Jesus Christ and you can live. No? At mabubuhay ka pa. Sabi niya, ito na naman, sagot ni Polycarp, no? Nung apoy na yan, nasusunog sa akin, sandali lang yan, may hangganan. Pero nung apoy ng judgment na ihahatol sa lahat ng mga unbeliever, ay walang hanggang apoy. So ito ng conversation habang siya ay papatayin. So wala na, final na, no? Hindi siya na-persuade ng proconsul. So ang ginawa, ipapako na siya para hindi siya makaalis. Nagsalita na naman si Polycarp. Sabi niya, hindi niyo na kailangan gawin yan. Nung kapangyarihan ng Diyos para ko isurvive ang apoy, hindi rin kapangyarihan ng Diyos para ako manatili dito sa apoy. Imagine the heroism, the martyrdom of an old man. He was old, 86 years old. No? Tapos, ayun na, sinindihan na nung panggatong, siyempre nilagyan yun ng langis or gasolina. No? So, lumagablab si Polycarp. Pinagmamasdan ng mga tao, parang ayaw niyang masunog, ayaw matumba. Ayaw matumba. So, inutusan ng proconsul, i-check. So, kasi sa Ephesians, malakas ng hangin, tropical siya, no? Malakas ng hangin doon. Wala miracle na nangyayari pa dito, wala. Malakas ng hangin. So, tiningnan nga, hindi siya kinakain ng apoy. So, ang inutos doon sa sundalo, to struck him down. So, sinaksak si Polycarp at namatay siya sa sword saka sa apoy.
yun ang Kristiyano noon, si Polycarp. Isa yan sa example. No? Nung pangalawa naman, na mahalaga to kasi mayroon akong gusto ipakita no? Dito sa dalawang example na kinuha ko. Nangyari ron around 2nd century kay Polycarp. Itong pangalawang example ko is nangyari sa panahon natin 20th century. Although walang full detail sa kanya, tinestify ito ni Paul Washer. Ang pangalan ng ito bata kaya sinabi ko may striking contrast silang dalawa eh. Lahat, sa lahat ng intellect, sa edad, sa physical feature, sa lahat. Ito around 9 years old to 12 years old ng edad ng batang ito. He was also martyred, no? Because of his faith. So nung nakakita nakapag-witness nito, nakita to sa gitna ng daanan, ang pumatay sa kanya mga kapatid, mga Muslim extremist. No? Pinatay sa kasi convert to sa Christianity ng pamilya nito. Siyang bata ang nahuli. So sa mga witnesses, sabing ganon, he was pleading for his life. Ito naman ang sinabi niya, I am afraid to die. Please do not kill me, but I will deny Jesus Christ. This is 9 years old or 12. So nakita niyo ng contrast? Isang highly intellect, a theologian, a pastor, 86 years old, tapos nung isa na barely 12 years old, na hindi ka nakapag-discipleship. Alam niyo yung pinupoint ko? Hindi siya nakapag-discipleship. Pero anong pagkakaparehas nilang dalawa? Nung faith. Doon sa finished work ni Jesus Christ. No? Eto, pinupoint ko to, hindi ko sinasabi na hindi malaga nung Word of God. Nung theology, nung pag-aaral. Ito nga dalawang example na ito, ang tama, isang theologians, well-equipped sa salita ng Diyos, pero may faith. Nakikita ng application sa buhay. At isang bata na konti lang ang alam, pero nung konti lang na yon, nung gospel na napakinggan niya, is more than enough para magkaroon siya ng pananampalataya kay Kristo. Ang pinopoint din to mga kapatid, kasi nung sa Ephesians, no, natandaan natin, they were a formidable church. Mga humahok sa kanila, si Paul, si Aquila and Priscilla, si Apollos, even John, the apostle. So, andun nung truth na hawak nila, pero hindi sila nanatili. Hindi ko sinasabing lahat yon bumagsak, meron totoong ligtas doon. Ang ibig ko sabihin dito is nung knowledge natin sa salita ng Diyos is walang benefits yan kung hindi rin natin to i-apply. Welcome, Zion. Galing din to sa Siya galing sa Pilipinas, ito galing sa ospital. Pero praise God, okay na si Zion, no? So, yun yung dalawa na sinasabi ko, no? Na dalawa na opposite lahat, pero they share one common denominator nung faith sa ating Panginoong Hesus. So, ngayon, magja-jump na tayo sa verse natin, no? Gusto kong makita dito, mga kapatid, no? Nung context, nung background ng letter na to sa Smyrna. Kasi kung titingnan nyo, ang buong Revelation, no? Pinaka-overview ng buong Revelation, no? Evaluation to, mga kapatid. Naalala ko nung nanay ko kasi, retired teacher, no? Nung, siguro may edad ko, mga 12, ako ang tagagawa ng mga kailangan niya sa mga pagtuturo. Ako taga-drawing, lahat yan. So, sa lesson plan niya, tinitingnan ko, pati sa mga, sa aklat niya ng mga grade ng mga tao, ay mga tao, mga estudyante niya, tinitingnan ko, tinatanong ko, ba't mas mataas to kaysa sa isa? Tinitingnan ko yun, tinatanong ko yun. Kasi lahat naman niya marunong, sabi ng nanay ko. Pero nung iba niya, makulit. Hindi sumusunod. So, ang binasihan niya, karakter. So, lahat yan marunong. Pero ang binasihan niya, karakter. Makaka-apekto ng karakter, sabi ng nanay ko. So, in the light of this, ito ang revelation. 7 churches. At nung evaluation na ginagawa ng ating Panginoon, ang kanyang ginamit dito, ang measurement to evaluate us is nung faith, is nung obedience.
From Old Testament hanggang ngayon, ang pinag-uusapan dito mahalaga is faith. Hindi mawawala yon. Mga kapatid, hindi mawawala yon kahit pa ang galing natin sa lahat. Pero kung wala kang faith, intellect ka lang. Intellectual Christian ka lang. Ito nangyari sa Ephesians, di ba? They abandoned their first love. So, yun ang pinupoint ko dito. Ang labanan dito, pagdating dito sa battleground, equal lahat tayo. Babasihan ng Diyos yan sa ating faith. Kasi given na eh. Ito ang nakita ko insight habang inaaral ko to. Nung sa Ephesians, pati ng mga ibang apostle, anong opening letter nila? Kay Paul, di ba? To the saints. Kasi sigurado yun, nireveal ng Holy Spirit na may ligtas dyan, merong elect dyan. Pero pagdating sa sulat ng Revelation, Jesus Christ could have used to my elect sa charge ng Ephesians. Pero ba't hindi niya ginawa? To my elect in Sardis, to my elect in Philadelphia. Ang ginamit niya is in general term, to the church. To the church. Write this to the church. So ang nakita ko doon, we will going to be evaluated by God. Kasi given na nasa loob ka ng church, nakarinig ka ng gospel. No? Sumusunod ka sa Kanya kasi we are commanded na hindi manatiling baby Christian, diba? To grow more in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun ang labanan dito eh. So, ang faith, saan galing ito? Sa Diyos din galing ito, mga kapatid. Ito ng gracious gift ng Diyos sa atin, sinabi sa Ephesians. Kasama itong faith na ito na binigay dahil graceful ang Diyos sa atin. Kasi alam niya ng condition natin as a fallen man. Alam niya yon. So, ang tanong, paano mo ito nakuha? Bigla na lang pag gising mo, meron ka ng faith? Anong sabi sa Scripture? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya lahat tayo dito, mga kapatid, umaatin tayo ng Sundays, nagbi-build up tayo ng faith sa Lord dahil sa salita niya. So, kailangan makinig tayo kasi alam ko sa bahay, hindi na tayo nung iba nagbabasa ng Bible eh. Linggo na lang, tapos hindi ka pa makikinig. Diba? Linggo na lang eh. So, mga kapatid, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi, it doesn't negate ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi dito tayo i-evaluate kung talaga tayo ay Kanya sa mga elect. No? Kasi unknown eh. To the churches. No? Ito nung pag-aaral ko eh. Sabi ko, kaya ang makikita natin dito sa series na to ng Revelation, wala siyang tinakel na deep theology. Wala. Pero hindi yung mawawala. Wala siyang tinakel nung malalim na doctrine. Kaya nga last, di ba, sinabi ko, ang pinaka-theme ng Revelation is to those who will overcome. Overcomer. Kasi itong the only evidence ng isang assurance ng salvation ng isang believer, siya ang mag-overcome up to the very end. It doesn't mean na hindi ka magkakasala. It doesn't mean na hindi ka babagsak. But you will continue even up to the end. Yun ang the only evidence ng assurance ng salvation ng isang totoong believer. So yun ang ating mga nakita, no? So hahabaan ko pa uli, no? So pupunta na tayo sa verse natin. So bago dan, kagaya ng sinabi ko kanina, kukuha tayo ng konteksto ng Smyrna, no? Kasi dito, in the course of our studies, may kita natin dito nung may mababanggit akong dalawang verse yan na very common, no? Na minsan mali ang ating interpretation. Mali ang ating pagkaintindi. Na itong verse pala, directly kasama doon sa persecutions sa mga Kristiyano. So, background ng Smyrna, no? History to, mga kapatid, kaya huwag kayo sanang antukin kasi mostly parang napag-aralan natin ito nung high school. Kaya nga inaaral ko, nag-research ako, okay, kinuha ko ulit sa mga research ko si David Pawson. Si David Pawson, kasi magaling talaga siya sa mga history. So, nung etong Smyrna, katulad siya rin ng Ephesus, ancient city siya, no? Ito siya, Greek colony itong Smyrna. Greek colony siya. Around 600 BC, mga kapatid,
Ito, na-conquered ito, na-destroyed ito sa labanan ng Lydia Emperor sa Greek, no? Naglabanan yun. Itong siyudad nila, itong city na to, around 600 BC, it was left in ruin. So literal, bagsak siya. Hindi siya nagpa-function as a natural city, no? Wala. Ibig sabihin, literally dead siya eh. Namatay siya, naiwan siya for about almost 400 years siyang ganon. Uninhabited, in ruin, lahat. Walang makikita ng dating ganda ng lugar na ito. So, around 200 BC, diba? Sa BC, diba? Patras siya, no? Nung number, no? Patras ang bilang niya. Dumating naman si Alexander the Great kasi nakita niya nung kagandahan, nung strategic point ng Smyrna kasi tabing dagat eh. Tabing dagat. So, pwede siya sa defense. In last line of defense, pwede siyang gamitin. So, alam natin, military conqueror, si Alexander the Great, no? So, nirebuild niya ito, inayos niya ito, hanggang binalik ulit ito sa dating niyang ganda. Pero hindi kaagad na inhabit yun ng tao. Around 100 years pa, nang nasakop naman ng Romans. So, ganun lang naman yan eh. Greek, Roman, Turks, Byzantine, yun lang naman sumakop dito sa Turkey na to. So naibalik yun. So, literal dati, patay sila, tapos nabuhay sila. Alam ng mga tao sa Smyrna nung kanilang history. So again, sa Greek word na Smyrna, ang ibig sabihin to mira. Ang ganda nga nito mga kapatid, mira, ibig sabihin, eto nung may mga substance ng puno na ito na ginagamit sa perfume. Nung fragrance na excrete dito, nagagamit yan as perfume. So ginagamit ito sa embalming process. So, isa rin ito sa kalakalan na kung saan kumikita ang Smyrna. So, ang number one customer nila, Egypt. Eh. No? Diba? Nakita mo ang Egypt for embalming purposes, no? At itong frankincense and myrrh, halos pares lang sila, pero mas mahal itong myrrh. Ito nung pangalan nila, mga kapatid, sa Greek, nung Smyrna, myrrh. So natatandaan yung 3 wise men na dumalaw kay Jesus Christ, ang regalo nila ba, gold, frankincense, and myrrh. So, saan ginamit ng myrrh kay Jesus Christ? For His burial. So dito, hindi ito nagkataon, kasi ginagamit ng Lord. Ito para i-identify niya ang sarili niya sa mga churches na sinulatan niya. Ito makikita niyo dito sa loob ng Revelation na to. So, sa mga introduction nyo, may kita nyo nung kanyang title na pinapakita niya eh. No? Pinapakita niya yon para ipakita sa kanya, ipaalala sa kanila nung history nila, nung condition nila, kung ano ang nangyayari. So, si Jesus Christ, meron siyang 250 titles. Ang alam lang natin siguro mga, 10? Pero sabi ni Dr. Poson, 250 ang title ni Jesus Christ. Bakit ganun kadami? Kasi pinapakita ni Kristo kung ano man ang sitwasyon mo, ano man condition mo, meron siyang kasagutan sa iyo. Parang nung sa Old Testament, I am who I am. No? Kung anong sitwasyon mo, I can provide. Ako 'yon. Hindi ito mawawala. Hindi ito may isip ng tao na hindi kayang i-provide ng Diyos kasi itong sitwasyon ko. Kaya pinakita dito ng titles ni Jesus Christ, ganun kadami. So para kung dumadaan tayo ng mga problema, pwede natin panghawakan ng mga title ni Jesus Christ. Imagine, 250. Ang akin lang siguro, malima lang yata alam ko. 250, so may kulang pa akong 245 pa. Sa dami nun, no? Malaking tulong yon mga kapatid sa atin. So itong pinakita to ni Jesus Christ. So, dito, no, alam natin ito ay Asia Minor. Ito ang modern day Turkey. Dito located nung 7 churches na to. So alam natin na ang Holy Land, Israel, di ba? Pero konti lang nakakaalam na 60% all biblical sites are located dito sa Turkey. Imagine mo, 60% lahat ng biblical sites nasa Turkey. Kaya nga tawag dito the Second Holy Land eh. Nung sinerch ko to, hindi lang natin isipin mo, nung 7 sulat, nasa Turkey lang to lahat. Modern day Turkey. Imagine mo yan. So, blessing yun, di ba, sa mga Turkeys.
Kaya lang, nakakalungkot lang nga, kasi ngayon, Muslim na sila, 99% Muslim. So nalaman natin kung bakit isa-isang nawala at bakit naging Muslim na ito dahil dito, may kinalaman ito dito sa 7 churches. Kasi ito ang magre-represent sa condition ng lahat ng churches throughout church history. Ito ang sitwasyon na danatnan ng ating Panginoon. Kaya nga lahat tayo, we can share the guilt na sinabi dito ng ating Panginoon, dito sa 7 churches na to. And we can also share the admonition na ginawa ng ating Panginoon. So kaya panghawakan natin ito mga kapatid. Ito nung evaluation ng Diyos about isa sa atin. Hanggang sa kanyang pagbabalik. So nakuha na natin nung background ng Smyrna, no? At ito pa ang pinagyayabang ng mga tao sa Smyrna. Kasi naibalik ng dati niyang ganda. Ito ang pinakamagandang syudad sa lahat ng churches dito. Sa lahat ng lalawigan na to. At ang kagandahan dito, naandito ng Center of Science and Medicine. Ito rin ang birthplace ng greatest poet. Kilala niyo to, napag-aralan natin to, si Homer. Siya nung sumulat ng Iliad and Odyssey. Mare-refresh yun. Ako, na-refresh sa isip ko ng mga, totoo pala, nag-i-exist pala. Akala ko social studies noon, hindi ito totoo. Totoo rin pala, no? So, pinagmamalaki na yun. Saka dito sa Smyrna, naandito lahat halos ng mga templo. Templo ng mga Romance goddess dito. Alam niyo kung bakit? Meron silang characteristic na kung sino ang nanalo sa labanan ng kingdoms, saging kingdoms, kung sino ang may sakop sa kanila, ibibigay nilang sarili nila, loyalty nila, 101%. Yun ang karakter nila. Kaya nga dahil dito, halos sambahin na nila ng Diyos ang Romans. Mga Caesar, kaya dito, nabuo ng idea ng emperor worship cult. Dahil dito sa treatment na pinakita ng mga people dito sa Smyrna. Kasi sa papasalamat nila na ni-restore nung bansa nila, ay yung bayan nila, so ayun ang nakita doon, no? Binigay naman nila ng full support. Kaya ang mga Romans, diba, alam natin na naniniwala nga sila na Diyos sila. So doon nag-umpisa to. Doon to nagka-idea ang mga emperor na magkaroon ng emperor worship cult. At ito ang naging pinakamatinding pagsubok sa mga Kristiyano. Kasi alam natin pag Kristiyano, diba, we will never give glory to none other but the Lord Jesus Christ. So pinanghawakan nila yon. So ito dumarami dito nung mga Jews, no. So itong tao na to nung kinalat na no decree na yon ng emperor worship, dito na bumagsak ng mabigat na persecution dito sa Smyrna. Dito natin ipipick up nung verse ng Revelation para nagkaroon tayo ng idea, nung pinaka-background, na kasi ang title nito is the Persecuted Church. Yung nakalaan, Loveless Church, no? Nakaraan, Loveless Church. Ito, Persecuted Church. So, ayun ang dahilan bakit siya na-persecute dahil number 1, dito sa kanilang faith kay Jesus Christ and they will never bow down ng worship sa isang created being. So, yun ang naging matinding balik sa kanila ng kalaban. So, ito na ating verse, no? The persecuted church. So, verse 8, no? Bali, 4 na verses lang siya, no? Basahin ko, mga kapatid, no? And to the angel of the church in Smyrna, write, the first and the last who was dead and has come to life. Save this, no? Ito nung kaninang sinabi ko nung title ni Jesus Christ, na kung saan kinoconnect niya nung sarili niya sa history ng bayan or sitwasyon ng church na susulatan niya. So nakita niyo dito ang sabi niya, I am the first and the last was dead and has come to life. So bigyan natin emphasis ng I am. Sa iba, I am the Alpha and the Omega to eh. No? Ito, mga kapatid, comfort ito, mga kapatid. Pinapakita ito ni Jesus Christ kasi sila ang most persecuted church eh. Dito, hindi ko sinasabing ng iba hindi nag-persecute na. Sila ang pinaka-most. Dito, binabagsak talaga nung galit, nung persecution sa kanila. So, sabi dito, I am
the Alpha and Omega, or I am the first and the last. So alam natin yon na ito ang title ng Ama sa Old Testament, no? So pinapakita lang dito ni Jesus Christ nung pagiging Diyos niya, pagiging equal niya sa God the Father bilang the second person of the Trinity, no? So pinapakita yung deity ni Jesus Christ being God. So ginamit na yung title na to, I am the first and the last. So kung titingnan nyo, comfort ito mga kapatid dito sa mga nag-struggling na mga Smyrna, no? At sa atin, sa harapan din natin, no? Pag ito malaman mo, I am the last, I am the first and the last. Kumbaga, bago palalangin itong mundo, andun na siya eh. Bago pa matapos nung mundong ito, lahat ng ito, because God is sovereign. No, kagaya inawit kanina, alam niya lahat yan. So alam ng Diyos nung lahat ng sitwasyon natin dito, alam niya ito, it's comfort to eh. Sa mga, lalo sa Smyrna, nag-i-struggle, na ang buhay mo, parang nga silang tumutulay sa alambre, mga kapatid, na any moment, pwede kang malaglag eh. So, comfort to sa kanila, ipakita sa iyo ng Diyos na ako ang pasimula at ang wakas. Alam ko nung buhay na mangyayari sa iyo. Alam ko ako may hawak ng lahat ng yan. So, matatapos ito, andun din ako. Comfort yon ni Jesus Christ sa mga Smyrna people. So, at ito pa, binigyan ng emphasis, no? I was dead and has come to life. Again, ito nung history nila. Dati sila literal na nawala for 400 years, no? Inhabited, left into ruin. Pero ano nangyari? Naibalik uli nung dating buhay nila. So, kinonect ni Jesus Christ nung sarili niya to na ako ang namatay noon, pero mabubuhay na ako forevermore. So, ito nung kinoconnect niya sa Smyrna people, dito sa taga-Smyrna na alam nyo ba na ito lang ang the only city sa 7 churches na nag-exist? Diba ang galing? Magaling na para malungkot. No? Kasi siya lang ang natira eh. Ano nangyari sa Efeso? Formidable church. Hawak ng mga greatest theologians, apostles. Pero ngayon pumunta ka sa Turkey, archaeological site na lang ng Ephesus. Pero ito kinonect ni Jesus Christ to, dati kayong patay. Pero kayo nabuhay by God's grace hanggang sa pagbabalik niya. Mag-exist ang Smyrna. Ano ibig sabihin na nag-exist? Ito nung nagfa-function ng natural. May mga tao, umiikot ng economy ng bayan. Ang Ephesians, wala eh. Left to ruin hanggang ngayon, archaeological site na lang. Nawala ang mga churches. Dito sa Smyrna, nung pumunta sila David Poson, sa lugar mismo na to, ng Smyrna, may mga Christian pa, mga kapatid na natitira doon. Still struggling. Pero marami ng denomination, marami ng Coptic Christians, mga Orthodox Catholics na andon. Pero sabi niya, meron pang natitirang totoong believers na andon. Biro mo, nag-exist sila. Nanatili sila dahil sa pangako ng Diyos na yon. Nung promise ng Diyos na ako, dating patay, ngayon buhay na mananatili, magpakailanman. Yun ang kinonect ni Jesus Christ sa Smyrna. Kanina, nakalimutan ko ibanggit, no? Nung isang award na nakuha nung bayan na to, no? Award, nung physical na award. Kasi dahil sa ganda ng architecture nila, nung bundok na yun sa Smyrna, Mount Pagus, no? Gumawa sila doon ng colossal structure sa ibabaw ng bundok. Tapos, ang hitsura niyo mga kapatid, pag nasa malayo ka, para siyang crown. So dahil sa ganda nito, ang achievement na to, physical achievement na to ng lugar na to, binigyan sila ng title na Crown of Asia. Yun ang title sa kanila, na Crown of Asia. Dahil doon sa ganda, sa archaeology, kagandahan ng architecture na pinakita doon. Ito, gawa ito ng tao. So nasa taas na yun, para siyang corona sa ibabaw ng bundok. Kaya siya tinaguriang the Crown of Asia. Siya ang pinakamagandang syudad dito sa 7 churches na to. So yun mga kapatid, no? Sabi dito, no? I was dead and has come to life. No, yun ang pinakita ng Diyos sa mga believers sa Smyrna. Comfort po yan mga kapatid. So verse 9, no? I know your tribulation and your poverty, but you are rich.
and the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Ito nung matindi na dito eh. Dito tayo po-focus. No? Sabi dito, I know your works, your tribulation. Sa lahat ng sulat nito, lagi siyang sinasabi ni Jesus Christ, I know your works. Kasi pinapakita nga niya na naandito siya sa atin eh. Nakatunghay siya sa atin, I know your tribulation and your poverty. Kaya siya sinabing the most persecuted church kasi lahat ng pagsubok na dinanas nila, naramdaman nila dito sa lugar na ito. I know your poverty. Ito mga kapatid, literal ito. They were stripped of everything bilang kabayaran ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Nanatili sila, hindi sila nag-compromise. Ibang-iba yan ngayon sa mga Kristiyano ngayon mga kapatid, no? Kaya may makukuha tayong aral dito. They did not compromise. No, isipin mo, sabi dito, I know your poverty, pero sabi ni Kristo, but you are rich. Sa lahat ng standard ng mundo, mga kapatid, nung Smyrna, nung striving church doon, they are very poor, literally, kasi they were stripped off sa marketplace. Tinanggalan sila ng trabaho because of their faith. Isipin mo ng consequence na yon. So, paano sila mag-survive? Tinanggalan sila ng mga trabaho. So ito, nung iba dito may pinag-aralan din, pero tinanggalan sila ng trabaho kasi they will not bow down doon sa pressure na binigay ng mga Hudyo dito sa mga Romans. No? Biruin mo, mawalan ka ng trabaho, so kailangan nilang mabuhay. So kung ikaw nga unbeliever, makakurious ka sa church nila, hindi ka napupunta sa loob ng church eh. Literally, napakahirap nila. Nung church lang na pagdadausan nila, plus nung mga miyembro pa, puro suffering ang inaabot. So, paano ka pupunta dyan? Ito sila mga kapatid, no? So, opposite sila sa church ng Laodicea, pati sa Sardis. Kumbaga sa panahon natin, ang Laodicea, mega church yan, mayamang lugar yon. By all means, standard ng mundo. They have these beautiful buildings, they have the state-of-the-art instruments to be used for worship. Pero etong church ng Smyrna, wala. Alam ng Diyos yun, I know your tribulation, I know your poverty, but you are rich. Etong pinakamaganda na ang marinig mo, si Kristo mismo magsasabi, I know you are rich spiritually. In my sight, in my eyes, you are rich. So, yun yung sinabi. So, hindi ang status natin dito sa mundo ang magiging batayan ng ating Panginoon. Spiritual, you are rich. Ito nung in-encourage niya sa people of Smyrna. Imaginein mo, matanggalan ka ng trabaho. Tayo nga takot matanggalan ng trabaho dito, diba, sa Korea. No? Di totoo. Kasi nilagay ko sarili ko dito Nilagay ko siya, Lord, paano ko magso-survive? Paano ko may papractice ng Christianity ko doon? No? Dito, wala lang kami overtime. Nagre-reklamo na no? Hindi, kaya nga mga kapatid, in the light of this example na sinabi ko kanina sa mga na-martyred, i-check natin yung ating pagiging Kristiyano. Literally, they were stripped off, they were kicked out sa mga marketplace. So alam mo, natira na lang to survive. Ang nabigay sa kanilang trabaho ng mga hard labors, dun sa labas, mga construction, kasama nila ng mga pagans. Pero kailangan nilang gawin yun kasi kailangan na rin mabuhay. Pero ito sinasabi ko kanina, pero may mga tao rin na wala na sa vocabulary ng comfort, ng convenience, ng protection. Sa kanila wala na yun mga kapatid. And because of that, dahil yun, lahat ng iyon sa kanilang faith, unwavering faith, they stood their ground sa mga pressure na nagpe-persecute sa kanila. So ito sabi dito, no? And the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So ito, kung babasahin na to, no? Hindi naman literal ito na ang mga Jews, pag nag-worship sa synagogue, is sinasamba si Satan. No? Hindi naman yon, no?
No, ang pinopoint dito ni Jesus Christ nung sinasabi nila Jews sila pero hindi. Ito ang pinag-aralan natin sa Romans no. Sino ba talaga ang totoong Jews? Sino ba talaga ng offsprings ni Abraham? Ayon sa scripture, di ba? Ito rin sinabi ni Jesus Christ. No? Sinabi ni Paul na ang totoong Jews hindi sa outward, kundi sa inward. Ito nung circumcision of the heart, spiritual ito, hindi nung physical circumcisions. Ito mga outward lang na pinapakita ng mga Jews. Sabi ng Panginoon, sinungaling sila. At itong blasphemy, ito ng slander, hindi ito pinalagpas ng ating Panginoon. Na ginawa ng mga Jews sa mga believers. No? Alam natin yung slander, di ba? Magbigay ka ng false testimony, siraan mo ang isang tao or group. Yun ang ginawa ng mga Jews. Bakit nila yung ginawa? No? So balikan ko nung totoong Jews. No? Ang totoong Jews, spiritual, sabi ni Paul sa Romans, no, ito ang totoong Jews nagpupursue ng righteousness doon sa finished work ni Jesus Christ through faith. Sila hindi, they are pursuing righteousness through the works of the law. No? Alam natin yan, Judaizer, di ba, nabanggit kagabi, no? Gusto pa nilang bumalik gusto pa nila na believer ka na, pero sundin mo pa ito, nung rules na ito, nung law na ito, para ka mapatunayan na totoo kang ligtas. So, noong first century, ganun din ng mga ibang believer doon, na mga Jews, nung iba gumagawa pa rin ng mga rituals ng mga Israelita, ng mga Jews. Pero meron din doon marami na hindi na talaga sinunod nung kanilang rituals. Totoong believers na sila. No? Kaya itong nangyari doon, nung slander, ano tong slander na sinabi nila against sa mga Kristiyano. So alam natin nung galit ng mga Hudyo, diba, sa mga believers, a couple of decades ago, diba, pinatay nga nila si Jesus Christ? Diba, nag-umpisa na nung galit nila doon, pinatay na nila si Jesus Christ, alam na rin nila through history, through witnesses na bumangon si Jesus Christ, bodily resurrection, no? At maraming witnesses na umakyat siya sa langit. So alam nila yon, truth yon, but they just simply denied and doesn't want the truth. Ayaw nila yon, kaya patuloy pa rin ng galit nila kasi hindi nahihinto ng mga Kristiyano Kahit na matindi ang persecutions, dumadami pa rin sila. So sabi nila, hindi yan tulad sa amin. Kasi kami, ang madadamay dito, sabi ng Hudyo, kasi nung binaba ang emperor cult worship, sila lang ang binigyan ng exemption na hindi magwo-worship kay Caesar bilang God. Sila lang. And the rest, lahat mag-worship kay Satan, kay Caesar as Lord. No? So sila hindi. Pero itong mga Hudyo, kasi hypocrite nga sila, ang ayon sa kanilang napagkasundan, sige, i-worship namin si Caesar, pero hindi Diyos, birang leader lang. Ganun din. Diba? Ito nga hypocrisy ng mga Hudyo So nung nakita nila, nung galit nila sa mga Hudyo, nagpapatuloy, so nagbigay sila ng slander ng mga maling pangyayari na ginagawa ng Hudyo. Alam niyo ng mga slander na yon? Sabi nila, itong mga Kristiyano, they are not one of us, kasi sila, kapag sila nag-gather, they're doing some orgies. Imagine niyo ng mga slander na ginawa. And they are anti-family. Saka kapag sila nag-gather, literal, uminom sila ng dugo like cannibals. Yun ang slander na hindi papakawalan o hindi papalagpasin ng ating Panginoon sa mga Hudyo na ginawa sa mga believers. So, ang daming kasinungalingan. Isa lang nung tama doon sa sinabi nila, they are not worshiping Caesar as Lord. Yun lang ang tama. So, natakot itong mga Jewish na kasi identified sila sa kanila. Ang tingin lang ng mga Romans, no, sa mga Kristiyano is just a sect coming from Judaism. So, walang problema yan. So, nagalit ang baka sabi ng mga Hudyo, baka malaman na hindi ito sumasamba, kami lang ang binigyan ng privilege na hindi magsamba. Baka matanggal ng privilege na yon sa kanila. So, kaya inunahan na nila itong proconsuls para mapaabot sa emperor na itong mga Kristiyano, they are not worshiping Caesar as God. So, yun ang matindi.
No, matindi na. No? Saka ang takot pa ng mga Romans, kasi after lang naman Romans sa mga hindi nagiging threat sa Roman Empire, ng mga rebellion, yun lang naman after sila. Nakita naman sa Jews, hindi, nagpasakop ang Jew. So itong sinabi, ayang mga Kristiyano na yan, hindi yan sa amin. Alam mo bakit? Mga panatiko yan. Mga panatiko yan. Biro mo, they are worshiping a dead carpenter from Galilee. Ito ng mga slander. Biro mo, pinatay na nga natin yan carpenter sa Galilee dahil nag-a-act yan na rebellion di ba? Nung mga yan, so nabasa natin to sa Acts. Di ba? Nung ang Jews, sinulsulan nila nung mob para mag-create ng rebellion. Sabi nila, itong mga Kristiyano, sabi nila, meron pang ibang king, which is Jesus Christ nga. So nakita yon ng mga Romans na pwede nga, kasi ganun sila kapanatiko. Biruin mo, patagal ng patay, sasambahin pa nila para maging para maging Diyos nila. So yun ang blasphemy, slander na ginawa ng mga Hudyo para maputol yung kanilang koneksyon sa mga Christians. At dahil dito, nakarating tong balita na to, dito na lalo pa nag-intensify ng persecution sa already bad situation ng mga Christian. Nakarating sa emperor. So dito nagkaroon ng matinding crackdown. Parang ngayon yun, crackdown. So totoo, lalo nang nag-intensify nung pangyayari na pinarasahan na sila They're stripped out of everything. So ngayon, binagsak pa ng matinding kaparusahan. Ang kaparusahan dito, mga kapatid, kamatayan. If you will not bow down to Caesar as God, you will be put to death or to be in prison. So, dito ko ipapasok nung verse. Dalawang verse na directly related dito, pero mali ang ating interpretasyon minsan No? So ano nangyari? So, ito na nung naging routine nung pinababa na nung crackdown sa mga sundalo. No? Full force yan. Actually, hindi lang to sa Smyrna, pati rin sa mga ibang katabi pa rin, pero dito nga matindi ang nangyari sa Smyrna. Kaya dito binaba ni Jesus Christ ng sulat sa nagsasuffer the most, itong mga believers sa Smyrna. So ito na ang routine. So may mga sundalo, kung sa panahon ngayon parang loyalty check, police visibility. Pero in a form of rituals to, May dala silang, eto nung kabayo, may silang tambol, Dug, dug, dug. Pag marinig mo yung signal yon, na nung mga nasa close proximity, pag marinig nyo ng tambol na yon, alam nyo nang gagawin nyo. You will worship Caesar. Isa-isa kayo dyan. Isa-isa kayo. So itong decree na to, kung hindi ka believer, baliwala. Ito parang normal lang itong pangyayari sa araw-araw. At kung hindi ka naman totoong believer, ganun din, baliwala rin, hindi ka rin maapektuhan. Kasi normal lang ito Palalayain ka, ayun lang gagawin mo. So anong gagawin? May dala silang altar. At nung altar na yon, meron silang incense. Nung apoy. Diba alam nyo, ritual sa sisindihan na ganon? Parang invocation yun sisindihan na ngayon. Kasi rituals to ngayon, etong sasabihin ng Roman soldier na gagawing confession ng mga tao na nandun. Caesar is Lord. Caesar is Lord. So eto na. So ang magiging target, nung nasa labas, madaling mahuli nung nasa labas. Kaya huwag kayo maglalabas. Stay put lang tayo muna. Stay put. So nasa labas. Alam mo bakit nasa labas? Yung mga construction site workers. Kasi nagbo-boom nung panahon na yun, gawa sila ng mga public works, ng mga Romans. Gawin mo ng stadium, matagal gawin yan. So, sinong kailangan ang mga workers? Believers and pagans. Kasi no choice ang mga believers, kailangan nilang mabuhay. So, doon sila, madalas silang makita doon. So, doon dumating nung sundalo, boom, boom. Parang nung nag-aaral tayo, pag tumunog ng national anthem, kahit iihi ka, hinto ka, di ba? Di ba, kahit iihi ka na, hinto ka Hintay mo matapos ng national anthem Kasi nung allegiance mo yan sa bansa mo Eto, nire-required ng mga Roman soldier, nung allegiance nyo, pag may narinig kayong bug,
oras to para sumamba. Katulad dito sa Old Testament, si King Nebuchadnezzar, nung gumawa ng statue na napakalaki, na merong oras doon, pag tumunog na ng siren, ibig sabihin, magwo-worship na kayo doon sa Diyos-Diyosan na yon. Diba nung si Shadrach, Meshach, at Abednego, pinakita nila nung kanilang pananampalataya, they did not bow down doon sa graven images na yon. So, ito ang nangyayari ngayon dito sa mga Kristiyano. Ang hirap na, kasi kung totoong Kristiyano ka, paano na? Paano na? So, ito na, unbeliever. Pipili na sila ngayon. Kukunin ng incense, sisindihan, sasabihin, Caesar is Lord. Tapos na. Balik ka na sa pwesto mo. Masaya ka na, wala ka ng problema. Again, unbeliever. Unbeliever. Caesar is Lord. Tapos na uli. Balik ka na uli. Diba normal lang? Paano kung intellect Christian ka lang? Hindi ka totoong Kristiyano. Paano mo, anong gagawin mo? So eto na, a group of believers, totoong believers pupunta na. Nanginginig to mga kapatid sa takot kasi alam niya na ang mangyayari sa kanya, nakarating na nung order na anong gagawin sa matinding persecution sa sino mang hindi sasamba kay Caesar. Lalapit na siya ngayon. Nanginginig to, kuhaan nyo ng picture sa isipan natin. Pupunta siya doon. Knowing, baka nga habang naglalakad siya, kinokot niya nung, even though I walk to the side of the valley of death, I'll fear no evil, because thou art with me. Eto mga kapatid, nung sinasabi ko na verse sa Romans 10:9. No? Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito mga believers na to, nung epistles na to was in full circulation at that time, alam nila nung konteksto na to, pag ito binasa nila, pag ito pinanghawakan nila. Pero tingnan mo sa panahon natin ngayon, anong ginagawa dyan sa verse? Ipapanalangin mo sa unbeliever, ngayon idineklara mo, born again na sila, kasi kinumpes nila yan. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Lord. Confession mo yan, ngayon ipro-profess mo ngayon yan. Knowing na kapag sinabi mo to, it will cost you your life. Death and life hang in the balance. Nasa iyong kamay ngayon yan. Paano mo i-confess sa unbeliever yan? Hindi mo nga alam nung Lord. Tayo nga, ang tagal na natin Kristiyano, nung Lord, hindi pa rin siya natutupad sa buhay natin. Meron pa rin tayong Lord sa part ng buhay natin. So eto nung Kristiyano, alam niya nung konteksto ng verse na ito. So pagdating niya doon, Jesus is Lord. So there was silence. Merong confusion. Merong anger. Confusion, bakit? Kasi alam na nila nung utos sa kanila, papatayin Makukonfuse sila, bakit mo sasambahin nung patagal ng patay na karpintero? Eto, isambahin mo lang si Caesar, balik ka na ulit sa trabaho mo. Magkakaroon ka pa ng privilege. Pero hindi, Caesar is Lord. So nung galit na andon, sayang ang buhay. And then his head was chopped off. Imaginein mo, ganun lang, puputulin ng ulo mo. Kung intellectual Christian ka lang, alam mo mga theology, alam mo ng fundamentals of faith, ay, de-deny ko muna, para si Peter, bukas magsisisi muna ako. Bukas na lang ako magsisisi. Pero hindi inalaw ng Diyos ng oras na ito sinasabing confession of your faith. Kung kilala mo ba si Jesus Christ, kung siya bang Lord mo, you will follow Him, whatever the cost. Jesus is Lord. Pinutol ng ulo niya. And then another believer. Nakita niya ng dugo. Nanginginig siya. Jesus is Lord. So pinutol din ng ulo niya. Tapos tayo ngayon. Paano tayo ngayon?
Ibig ba sabihin nito, kailangan natin gumawa, pumunta tayo sa mga hostile country para ipakita natin, mahal natin si Jesus Christ? Hindi yun ang point. Malaman natin, sino ba talaga si Kristo sa atin? Ano ba talaga siya sa atin? No, naandito tayo sa church, totoo yan. Pero ini-evaluate tayo ng Lord, hindi lang dito sa church, pati sa labas. No? So, imaginein mo, yun lang, pwede ka naman mabuhay pa, nasa kamay mo ngayon yun. Ito nung confession ng faith mo, kung siya ba si Jesus Christ ba talaga ang iyong Lord. Whatever the cost, life and death, alam nila yon. So, biruin mo, ito ng mga tao na hindi na mahalaga ng buhay sa kanila. Hindi na mahalaga. Nag-existo mga kapatid, pero nangyayari pa rin yan sa mga bawat generation na hindi na nga natin nababalitaan. Bakit pa? Diyos na mag-bless sa kanila nung glory na binigay nila sa Diyos. No? So sa verse 10, no? Do not fear what you're about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested and you will have tribulation for 10 days. So itong 10 days na to, sabi ng mga ibang commentary, mga pastor, no, hindi ito literal na 10 days. Possible ito duration, pero ang katotohanan nito, sigurado ang kamatayan dito. Not unless may magkaroon ng peace na mangyayari. So lahat ng napatay doon, lahat ng mga nahuli doon, hindi naman lahat pinugutan ng ulo. Kasi alam na nila ng tactics na gagawin nila para maging mabilis nung paghuhuli, no? So dito makikita mo sovereignty ng Lord, no? That He knows everything. So binulgar niya nung plano ng demonyo. No? Nung demonyo, wala siyang power na ganun eh. Nanguhula lang siya sa mga actions natin, mga responses natin. Pero ang Diyos mismo, sinabi niya, some of you will be put to prison by the devil. So, nung sitwasyon na ito, na napakatindi na, wala pa rin comfort na binigay si Jesus Christ. Diba? Okay, sige, iaalis ko kayo dyan sa present situation nyo. Yung nga naghihirap sila, sinabi ba, sige, panghawakan nyo to, ibibigay ko sa inyo to. Manampalataya lang kayo to, you can claim it. Ibibigay ko ng prosperity. So, dito sa verse na to, wala. Kasi sinabi niya sa unahan, I am the Alpha and the Omega. Sapat-sapat na yon, na alam niya ang pagdadaanan nyo. Mula umpisa hanggang katapusan. Ako yon, andun ako. I will never leave you nor forsake you. Hold on. Sabi ni Jesus Christ, hold on. Kasi meron sa inyo pang papadala pa sa prison. So eto pa nung isang verse na konektado dito. So lahat ng nahuli, hindi naman lahat pinatay, lahat ng hindi nag-bow down. So kinulong pa yon. Kinulong yon. So alam natin, pag ikukulong, hindi ito pakakainin. Kumbaga, kung paano ka pumasok sa kulungan, yun na ang huli mo. Maaring doon ka na mamamatay. Alam nga namang bigyan pa nila ng special treatment, no? Kasi papatayin din naman nila. So may purpose sila, ba't sila ikinulong? Ito nung binulgar ni Jesus Christ. Kasi itetest kayo dyan. Hindi lang kayo, lahat kayong mga Kristiyano. So ano nangyari? So kinulong nila nung mga believers na hindi nag-bow down para mas malaman nila. Kasi pwede silang hindi na makakapagod din siguro magputol ng ulo, di ba? So ang gagawin nila, ikukulong nila kasi alam nila, sabi ng mga Jews, nung slander nila, mga panatiko yan, hindi nila pababayaan ng grupo nila. Imagine mo, sumasamba sa patay na. So nung grupo nila, pupuntahan nila, ngayon mapapabilis ang paghuli nyo. So nung nalaman, nakita ng mga kapatiran sa Smyrna, nung mga hinuli, kinulong, agad silang nag-meeting. Parang tayo nung nahuli si Pastor Archie. Natandaan nyo, nahuli si Pastor Archie. Ang una namin ginawa, punta kami sa mission house, nag-pray kami doon to give us wisdom kung anong gagawin. Ang bigat ng pakiramdam namin yun, umiiyak kami, anong gagawin namin? Nawala nung pastor namin. Nahuli lang siya, nahuli siya. Pero pinupoint ko lang dito, ganito sitwasyon, mas matindi yun. So, nung mga elders noon, nag-meeting, mga totoong believers to, mga kapatid, nag-meeting sila, they prayed and they acted.
So dito nagkaroon ng great sacrifice. Hindi to kwento mga kapatid, nangyari to. It was recorded sa history book, sa annals, ng mga martyred throughout generation, especially dito sa first century. So nag-meeting sila. Ito nung sinasabing great sacrifice. Kaya maganda sa mga church, may mga elder, mga matatanda, literal na may edad na, sila ang gumawa ng greater sacrifice. Alam mo ang ginawa nila? No? Sila ang magprepresenta na pupunta doon sa kulungan, may dala silang pagkain. Kasi alam nila, hindi pa kakain ng kapatiran nila eh. Dala-dala nila yon. Knowing na alam niya, pag pumunta siya doon, maaring siya ang prison swap. Hindi na siya makakabalik. Kasi inisip niya, matanda na ako eh. Nung mga kapatiran na huli, pwede ba siya magamit ng Diyos? So nakita niyo nung parallel, nung mga pangyayari, itong ginawa ni Jesus Christ. Tayo ang dapat mako-condemn. Pero in our stead, in our behalf, siya ang nag-ako. Although hindi to makasalanan, mga kapatiran to pero nung parallelism na sinasabi, siya ang nag-ako ng kasalanan natin, siya ang tumayong condemned. Nung siya nasa krus, siya ang kriminal. Siya ang tinuguran kriminal kasi lahat ng kasalanan natin nandun. Diba? So dapat isipin natin yung minsan, ito nung nawawala sa mga Kristiyano because of so much preoccupied na mga kaisipan ng mundo. No? So nangyari, nung mga nagsakripisyo, pupunta sila doon. Alam na nila buhay ko ng kapalit. Ginawa ni Kristo yon. So pumunta siya doon, siya ang kinulong, possible, pinakawalan, kapalit niya. So, eto nung verse sa sa Matthew 25, 35 to 36, when I was hungry, you gave me food. When I was in prison, you visited me. When I was sick, you comforted me. Ito yon. Ngayon, hindi masama ng mga jail ministry, Hindi masama yan. Kaya minsan, ito nung kinukuha ang verse Ang pinupoint dito, ang mga nangyari sa mga believers, itong verse na ito, konektado doon sa mga nangyari sa mga believers na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ito yon, nung context nito, mga kapatid. Hindi si Kristo pupunta doon sa mga pedophile. Hindi yon. Although dito sa jail ministry, by God's grace, marami ang naligtas dyan. Maraming ginamit ang Diyos dyan, tinransform ng gospel ng mga masasamang tao na yan. Pero ang pinupoint dito ng context, na ito para to sa mga believers na nag-suffered, nag-sacrifice because of their faith dahil sa mahal nila ng kanilang kapatiran. Yun ang nangyari sa believers dito sa Smyrna. Ang sakit, no? Minsan iniisip ko nga, Lord, kami nakaupo lang. Nakaupo lang, Totoo, sabi ko, lahat naman itong mga to, nangarap ito na makapunta sa langit, makasama ang nagligtas sa kanila. Tayo rin naman, diba? Gusto natin makapunta sa langit. Pero dito tayo tinawag ng Diyos. Dito sa sitwasyon na kung saan wala mang instant or critical na threat sa buhay natin, sa ating pagiging Kristiyano. Pero sila, wala na sa vocabulary nila nung comfort, convenience, protection, even nung paghaba ng buhay nila. Alam nila na ang mangyayari sa kanila. So last verse, 10 and 11. Do not fear what you're about to suffer. Nabasa ko ito 10. Itong verse 11, You will be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Balik tayo sa introduction ni Jesus Christ.
Balik tayo doon sa history ng Smyrna. Diba sabi ko sa'yo, kinoconnect ni Jesus Christ? Ito ang sinabi niya dito, crown of life. No? Kasi mga kapatid, excuse me, malapit na matapos. No? Kasi mga kapatid, diba, nung sa background, sa history ng Smyrna, ang nakuha nilang achievement, literal, crown of life. Ay, crown of Asia. Yun ang binigay na award, title na binigay sa kanila, literal, ng mga tao. So alam natin, physical, mawawala rin yung beauty niya. Ngayon nga, wala na sira na Yung crown of Asia na yun, na pinagmamalaki nila yun. Yun ang award na nakuha nila bilang nakatira doon sa Smyrna. They took pride of that. Diba? Saka dito sa lugar na to, mga kapatid, sa Rome, dito sa Smyrna, na lahat ng provinces ng Rome, usong-uso dito nung Olympics. Alam niyo yun? Ng mga track and fields. So, lahat ng award dyan, pinapatungan sila ng corona. Na ibig sabihin, nagtagumpay sila. Noong mga believers doon, they were prohibited to join na mga ganong games. Hindi sila pinayagan. So, hindi sila nakatikim ng kahit na anong crown na mailalagay dito sa ulunan nila. Pero sabi ni Jesus Christ, hold on. Hold on. Because I will give you the crown of life. No? Wala man sila na nakuha. No? Hindi nila tiningnan yon. Dito sila tumingin. So dito na ako magtatapos. No? Ilustrasyon. No? Ang ganda ng ilustrasyon ng pastor. Binalikan ko, hindi ko na ma-research kung saan ko napanood siya. Nakalimutan ko ng pangalan. Hindi sa akin to. Ilustrasyon niya. No? Ang laki ng impact neto dito sa aking gagawing conclusion. No? Ganito, no? Medyo binago ko lang para medyo mag-grasp ka agad. Kunyari, meron ako 100 bill. $100 bill. No? So, makikipag-deal ako sa inyo. Hindi siya fair deal, pero favorable deal. No? Dito sa grupo, kay Brother Jujong, maraming pera to. No? Ay, ubus na pala ang pera nito kasi nagbakasyon Ito, deal to, bro. Ito, $100 bill ko, no? Ibibigay ko to dito sa grupo nito. Sino may gusto? Pero, kahit $10 bill, ibalik mo lang sa akin. Ibibigay ko ng $100 bill. Diba? Okay, no? Hindi siya fair deal, pero favorable deal, no? Sister Lucy? Yes, no? Yan ang gusto. Brother SL? So, sa grupo na to, okay, no? Good. Dito sa grupo ni Brother Barry. Etong, ganun din, no? $100 boy, bibigay ko sa'yo, pero $20, balik mo sa akin. Okay pa rin, di ba? Sister Narisa? Yes. Pastor Ricky? So, ibahin ko kay Brother Mar. Ibahin ko, no? Bro, $100 beer. Balik mo lang sa akin $40. Pwede pa rin, di ba? Kay Brother Bong? Pwede. Oh, hindi, $50 sa'yo, $50. Pwede pa rin, di ba? Alam mo, kahit last money ko ng $50 bill, kukunin ko pa rin yon kasi ang ganda ng offer. Di ba? What more kung buhay na walang hanggan? Kasi ito nung mindset ng taga-believers sa Smyrna, nung high value. What more kung eternal life, nung crown of life na ibibigay sa'yo sa pansamantalang kahirapan natin dito? Naalala ko ng kapatid ko Sabi ko, Tol, nung problema mo, kayang-kaya yan, solusyonan. Itong pagsubok na to, lahat tayo dadaan dyan. Believer o unbeliever, dadaan dyan. Pero tayo mga believer, hindi tayo in-exempt ng Diyos yan. Pero meron tayong hope. No? Tingnan mo no high value, highest value, nung kapalit ng paghihirap natin dito, mga kapatid.
Set our minds on the things that has eternal value. Ito nung mindset ng mga believer ng mga panahon na yon. Kaya ano nangyari? No? They stood their ground. Tanggap nila, because God is sovereign, God holds the future, everything in it. Christ hold together all things, all dominions, power in His hand. Tinanggap nila yun, na dito sila tinawag ng Diyos sa ganitong generation, they might as well give all their best, their life. Because they knew na kahit na, nung kanilang transformation from earth to eternity, alam nila yun, they knew as they transform, as they walk from earth to eternity, their glorious God is worthy of honor, praise, worship, and glory. Christ is worthy, mga kapatid. He is worthy. And it's worth it na ibigay ng buhay natin. Minsan, ito na nawawala sa atin. Nung value. So sila nakita nila, hindi lang nung crown eh. It's more than the crown. Nung makita na through all the ages, merong magsasabi, Jesus Christ is Lord because He is worthy. Yun ang mindset ng mga believers, kaya they stood the ground. They stood the ground, mga kapatid. Dapat itong hawakan natin. Kasi we are not exempted. So in the light of this, anong aral ang makukuha natin? Sila alam nila yon, tinanggap nila yon joyfully. Nung kanilang sitwasyon na wala na, ang buhay nga nila wala na eh. Kaya nilang ibigay kasi Jesus Christ is worthy. No? Dito tayo tinawag. Walang threat. Alam mo, nagiging threat natin sa paglilingkod, minsan tayong sarili natin ang threat. Tayo mismo ang gumagawa para hindi tayo makapagpatuloy sa Lord. No? Dito tayo tinawag ng ating Panginoon sa sitwasyon na kung saan walang threat sa paglilingkod natin. Nung buhay natin, wala. Meron tayong convenience, meron tayong protection, meron tayong safety. Pero sila, stripped off of everything. No? Wala bang hinihingi sa atin ng Diyos? So, hindi to gagawin natin para maligtas tayo. Ligtas na nga tayo eh. In return, ini-evaluate tayo ng Lord. Ano ba ng gratitude na sa puso natin bilang niligtas niya? In response, ano ating ibabalik sa Kanya? Nung worship natin, ano bang may bibigay natin sa Kanya? Nung buhay na niligtas niya, ano ang ibabalik natin sa Kanya? Because Jesus Christ is worthy of everything. Ito minsan ang nawala sa mga believers ngayon. Wala nang pinagkaiba sa mundo talaga ng mga believers, no? Ito ang dahilan kung bakit tayo binababalik ng Diyos sa salita niya. Kailangan nating mag-aral ng totoo at nang makita sa buhay natin. No? Paano kung baliktarin ng Diyos? Kayang gawin yon. Tayo naman na mag-suffer ng ganon. Yung bang klase ng faith natin na ginagawa natin will stand pagdating ng trials, pagdating ng pagsubok? Kaya mo bang sabihin nung ginawa ng mga believers, Jesus Christ is Lord, even it will cost you your life? Diba? So, eto mga kapatid, nung panahon natin na pwede nating ayusin nung buhay natin, nung paglilingkod natin sa Lord. No? Hindi naman yung hinihingi nung hindi natin kaya. No? Nung maipakita mo lang, ano sabi ni Paul, no? In everything you do, do it for the glory of God. Para dito yun sa atin, na wala tayo dun sa ganong sitwasyon. Everything we do, we must do it for the glory of God. Ano ba yun? Kapag pupunta tayo dito sa harapan, alam natin to, we're doing it for the Lord. Pag atin tayo dito, pupunta tayo para makinig kasi gusto nating mag-build up pa ng faith natin because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Dahil itong kailangan ito nung gathering na ito kasi binibuild tayo, hinahanda tayo dahil darating ang panahon. Mga kapatid, haharap naman tayo sa matinding pagsubok. Yun ang dahilan bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun din dahilan bakit natin siya pinasasalamatan sa araw-araw na ating pagkakasala. Patuloy pa rin siyang nagpapatawad sa atin. Patuloy pa rin siyang nagtuturo sa atin ng mga dapat natin gawin. The believers in Smyrna, tinanggalan sila ng lahat, no, mga kapatid, no?
Pero they stood their ground, kaya nga sinabi ko kanina. Kasi nung nakita nila, hindi lang nung high value na crown of life na makukuha nila. So dito natatapusin kasi nung sa verse 11, ito nung pangako na he who overcomes will not be hurt by the second death. Ayun nung crown of life. No? Hindi tayo magkakaroon ng kamatayang spiritual, eternal fire. No? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Those who will overcome. So sabi ni Kristo, hold on mga kapatid. Hold on kasi hindi naman ikaw lang nagsasuffer ng ganyan. Lahat tayo. Lahat tayo. Ang kagandahan lang, tayo, we will overcome. Alam bakit? Because greater is He that is in us than he that is in this world. Yun ang pangako niya nang sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. He will save us from our persecution or through our persecution or our sufferings. From or through, andun siya mga kapatid. Hindi siya kailanman nagpabaya. Kaya Panginoon, mga kapatid, kung tayo magpapalala sa Kanya, darating din ang panahon, masasabi natin ito. Mga kapatid, kagaya ng sinabi ng mga believers na yon, nung haharap na sila sa kamatayan, nung sinabi ni Paul. No? Tingnan natin ito sa 2 Timothy 4:7-8. No? Dito na ako magtatapos. No? I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me on that day, and not to me only, but to all those who love His appearing. Tayong lahat ay tumayo po.